saved us on a great mountain. Through the power of your hands, you turned the sea into dry land. Through the hours of your knees, you poured them on to be seas. And by your might, to set your children free. El Shaddai, Adonai, makes to age your still the same. I am ever of thy name. El Shaddai, Adonai, we will praise and lift you high. El Shaddai. Through the years you made it clear that the time the Christ was here. For the people who not see what is hard to be. For your words to take and it's just to the penalty of your son. El Shaddai, Adonai, takes courage from the sea. I am ever of thy name. El Shaddai, Adonai, praise to thee, Adonai. El Shaddai, El Shaddai, Adonai, mysteries were still the same. I am ever of thy name. El Shaddai, Adonai, I will praise thee, Lord. El Shaddai. I will praise you till I die. El Shaddai. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, banal at makapangyarihan naming Ama, patuloy po kaming nagpapasalamat sa iyo sa mga bagay na patuloy niyo pong pinapangyari sa aming pong mga buhay. Salamat sa mga pag-iingat mo, salamat sa mga proteksyon, at salamat sa mga biyayang natatamasa namin. At muli sa gabing ito, dalangin namin na minsan pa iparanas mo sa amin ang mga kalooban mo, na patuloy kami, Panginoon, na maghangad na ikaw ay aming mapaglingkuran ng aming pong mga buhay. Tingnan po namin ang aming mga sarili bilang iyong mga anak na tinatawag ayon sa mga kagandahang loob na ipinagkakaloob mo sa amin. Salamat po at pagpalain ang iyong mga banal na salita. Bigyan niyo po ito ng kapangyarihan, pag-asa, kagalingan sa bawat isa na naririto na patuloy na ikaw ay ninanais na maranasan. Salamat po at ang lahat ng parangal, papuri, pagdakila ay ibinabalik namin na may pasasalamat sa nag-iisang pangalan ng aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Pangalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Manatili na lang po tayo nakatayo bilang paggalang sa mabuting balita na ating pagsasaluan. Hanguin natin sa Ebanghelyo ng Panginoon ayon kay San Marcos, ang kabanata ay 10, ang talata ay 17 hanggang 30. Mark chapter 10, verse 17 to 30. Nang siya'y paalis na, may isang lalaking patakbong lumapit kay Jesus, lumuhod sa harapan niya at nagtanong, "Mabuting guro, ano po ba ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan?"
Sumagot si Jesus, bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos lamang. Alam mo ang mga utos ng Diyos. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan, huwag kang mandaraya, igalang mo ang iyong ama at ina. Sumagot ang lalaki, Guro, mula pa po sa aking pagkabata ay tinutupad ko na ang mga iyan. Magiliw siyang tiningnan ni Jesus at sinabi, may isang bagay pa na dapat mong gawin. Ipagbili mo ang iyong mga ari-arian at ibigay mo sa mga mahihirap ang pinagbilhan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin. Nang marinig ito ng lalaki, siya ay nanlumo at malungkot na umalis sapagkat siya ay lubhang napakayaman. Pinagmasdan ni Jesus ang mga nasa paligid niya at sinabi sa mga alagad, tunay ngang napakahirap para sa mayayaman ang makapasok sa kaharian ng Diyos. Nagtaka ang mga alagad sa sinabi niyang ito, ngunit muling sinabi ni Jesus, mga anak, talagang napakahirap makapasok sa kaharian ng Diyos. Mas madali pang dumaan ang kamelyo sa butas ng karayong kaysa isang mayaman na mapabilang sa kaharian ng Diyos. Lalong nagtaka ang mga alagad kaya't nagtanong sila, kung gayon, sino pa kaya ang maliligtas? Tiningnan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, hindi ito kayang gawin ng tao, ngunit hindi ito imposible sa Diyos sapagkat ang lahat ng bagay ay kayang gawin ng Diyos. At nagsalita si Pedro, tingnan po ninyo, iniwan na namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Sumagot si Jesus, tandaan ninyo, ang sinumang nag-iwan ng kanyang tahanan o mga kapatid, mga magulang, mga anak, mga lupain dahil sa akin at sa magandang balita, ay tatanggap sa buhay na ito ng 100 ulit pa ng mga iyon, mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak, at mga lupain. Ngunit may kalakip na pag-uusig. At sa panahong darating, magtatamo siya ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Amen. Sige po, maaari na tayo mag-siopyo. Ayan, pinaulan lang ng Panginoon kasi maalinsangan eh. Okay? Itong ating pagbasa sa gabing ito ay reminder din sa atin bilang mga naglilingkod sa Panginoon na lumalapit sa Kanya at pinapaalalahanan tayo na suriin natin yung ating pong mga buhay, yung ating mga puso. Bakit? Itong binatang mayamang ito, nasa kanya na ang lahat kung tutuusin. Tama? Mayaman, tapos nasusunod niya ang mga utos, ang commandment ng Diyos, hindi siya nagnanakaw, hindi siya nangangalunya, hindi rin siya, magalang din siya sa kanyang mga magulang. So, ano pa ang mahihiling natin sa kalagayan ng binatang ito? Ngayon, para sa kanyang sarili, parang meron pa ring kulang. There's something lacking in his life na parang hindi pa rin siya kontento sa natamasa niya. Parang meron pang bagay siyang hinahanap. At lumapit siya sa Panginoon at di naman siya nagkamali ng nilapitan ang Panginoon upang tanungin ang Panginoon. At ang kulang pala na yun na hinahanap niya, ang kanyang tanong, sabi niya, mabuting guro, ano po ang aking gagawin para magkamit ako ng buhay
na walang hanggan. Mabuting tinanong ito ng lalaking mayaman na ito. Bakit? Sa ating panahon, maraming tao, hindi nila yan tinatanong. Wala silang pakialam kung ano itong bagay na ito. People nowadays don't bother to ask question about how they can have eternal life. People nowadays, they are busy of their job o kung ano man ang kanilang ginagawa sa mga pang-araw-araw nilang buhay. Kaya, mabuting tanungin natin din sa ating mga sarili, paano nga ba talaga ako magkakaroon ng kaligtasan? Paano ko ito makakamit? Tulad ng pagtatanong nung binatang mayaman. Bakit? Because life here on earth, yung buhay natin ay sobrang maikli lang. At itong buhay na walang hanggan, yung eternal life na hinahangad ng lalaking ito, ay gusto niyang makuha dahil nakuha na niya ang lahat. Nasunod niya na ang mga kautusan. Nakuha na rin niya ang gustong makuha ng mundo. Ano yun? Ang yumaman. Okay? Di ba yan yung mga hangad na maraming tao? Yung maging mayaman ka lang. Ang ibang mga tao, di baling maging morally wrong sila, basta makamit lang nila yung kayamanan. Hindi baling isakripisyo nila, isanla nila yung kanilang kaluluwa kay Satanas para lang makuha ang mga kayamanan. Pero itong lalaking ito, kakaiba. Mabuti siyang tao kung titingnan natin. Sinusunod niya yung lahat ng kautusan ng Diyos. Okay? Ngayon, hindi pa siya kontento. He was not satisfied with the situation na mayroon siya. Kaya nilapitan niya ang Panginoon, tinanong, mabuting guro, ano po ang gagawin ko para magkaroon ako, para makamtan ko ang buhay na walang hanggan? Makinig po kayo. Take note niyo yung tanong niya. Ano ang gagawin ko? Pero ang susunod na tanong, pag magtanong tayo, ang kaligtasan ba ay ginagawa natin? Oo, yung commandment, utos yun. Huwag gawin mo yun. Huwag kang magnanakaw, huwag kang makikiapid o mangangalunya, igalang mo ang iyong mga ama't ina. Pero ang kaligtasan, ito ba ay isang bagay na ginagawa ng isang tao? Sa tingin nyo? Kaya nung sabihin ng Panginoon, ang tanong niya, ano po ang gagawin ko? May tinugon ang Panginoon. Maybe hindi man direktang tinugon ng Panginoon na sinabi ng Panginoon, bakit mo ako tinatawag na mabuting guro? Isa lang ang mabuti, ang Diyos. Alam niyo po ang ibig sabihin nun? Itong lalaking ito, he was trying to say na siya din ay mabuti. Kasi nga, lahat ay nagawa ko na at nasunod. Kaya para siya ay pukawin, para gisingin siya na sinasabi ni Lord, oy, yung kabutihan na inaakala mong nasa isipan mo, walang ibang pinakamabuti kundi ang Diyos lang. Okay? Na kahit anong buti natin, kahit anong galing natin, kahit masunod pa natin yung mga kautusan, nalilimutan mo, parang gustong sabihin ng Panginoon, you forget that the commandment is only pointing to Jesus Christ. Na ang kaligtasan wala sa pagsunod sa mga kautusan, kundi nasa Panginoon. Dahil ang Panginoon na ito, siya ang totally makakaganap ng kautusan. Kaya pag inalis natin sa eksena ang Diyos sa kaligtasan at sinabi natin,
Ano ang gagawin ko para ako maligtas? Para sinasabi natin na enough na yung mga bagay na gagawin ko na kahit wala si Jesus sa buhay ko. Hindi po pwede nating ihiwalay si Jesus na totally siya ang nakaganap ng kautusan. Okay? Yung point dito ng ating pagbasa, no matter how good na tinitingnan natin yung ating mga sarili, is not really enough for us to have eternal life. Hindi tayo ang gumagawa ng kaligtasan natin. Ang kaligtasan ay a free gift given by God. Okay? Biyaya ito ng Diyos na ibinibigay niya sa atin, ang kaligtasan. It is not a human endeavor or a human effort. Kasi yun ang nasa utak nitong binatang mayaman na ito. Gusto niyang sabihin, Lord, tingnan nyo, okay na ba yung criteria ko? Gusto niyang i-impress yung mga nasa paligid na, Lord, mayroon pa bang kulang para magkaroon ako ng buhay na walang hanggan? Halos ma-perfect ko na, halos nasunod ko na yung mga kautusan. Mayroon pa bang kulang? Pangalawa, mayaman ako. Anong ibig lang sabihin noon? Para sa mga utak Hudyo, ang pagiging mayaman ay isang katibayan at ebidensya na ikaw, ang buhay ng isang taong mayaman sa kanilang panahon, ang iniisip nila ay sila, ang buhay nila, ay inaaprubahan ng Diyos. They gain the approval of God because pinagpapala sila. Yan ang utak mga Hudyo. Pag ikaw ay may hirap sa panahon na yan, ang iniisip ng mga Hudyo, ikaw ay pinaparusahan ng Diyos. Kapag ang isang tao nagdarahop, walang-wala, hindi makaangat sa buhay, pinapahirapan siya ng Diyos. Pero sa paningin ng Diyos, kay Kristo, hindi ganon. Tama? Hindi batayan na pagmayaman ng isang tao ay aprobado ng Diyos ang kanyang buhay. Okay? Hindi po yun yung point. Pero siyempre, hindi naman masama ang maging mayaman. Jesus is not against wealthy people. Well, in fact, Jesus loved to have companion with people who are rich, eating with them, eating with their in the tables. Pag ini-invite siya na mayayaman, pumupunta siya. Marami sa Bibliang mayayaman na hindi naman against ang Diyos sa kayamanan nila. For example, Solomon. Si Solomon nga, pinagyaman siya ni Yahweh. Nung kinausap siya ni Yahweh at sinabing, ano ba ang gusto mo? Sabi ni Solomon, bigyan niyo po ako ng karunungan upang sa aking pamumuno ay maging wais ako, magkaroon ako ng wisdom. Actually, sa unang pagbasa, yan yung sinasabi. Mahalin natin ang wisdom more than wealth. Okay? So, hindi galit ang Diyos sa mayayaman. Sino ang mga mayayaman? Si Abraham, si David, si Solomon. Bakit hindi ganun? Hindi pinagsabihan ng Diyos itong si David, si Solomon, na benta nyo ang inyong mga kayamanan at sumunod kayo sa akin. Alam niyo kung bakit? Kasi walang problema yung puso ng mga taong ito. Ayos yung kanilang puso. Ano ang may problema sa mayaman? Ang mayamang ito, hindi ito tulad nila David at Solomon, at nila Abraham, at ni Jacob, o ni Job. Si Job, kahit nga naghirap siya, mayaman siya, naghirap siya, pero basang-basa ng Diyos kung ano ang mayroong puso siya. Okay? Na ang puso ni Job at ang ibang mga sinabi ko, hindi
attached sa yaman nila. Okay? Ang ibig kong sabihin, itong mga taong ito, hindi nila dinudiyos yung kayamanan. Samantalang ito, i-challenge ng Panginoon, itong binatang mayaman, sasabihin, sabi niya, nasunod mo na pala ang lahat ng bagay. Mayaman ka, tapos nasunod mo na yung mga kautusan. Susubukin siya ng Panginoon kung talagang nasunod niya. At kung saan talaga nakatungtong yung puso niya. Kung sa Diyos ba talaga, sa kautusan ni Yahweh, o dun sa kayamanan niya. So, ang daling palitawin sa buhay ng tao kung kanino ang puso natin. Tama? Kaya natitiyak ko yung mga narito sa kabila ng napakalakas na ulan kanina, ang puso nyo nasa Panginoon, nasa gawain ng Panginoon. Bakit? Hindi kayo nagpatigil sa lakas ng ulan kanina. Kasi kung second option lang natin ang gawain o ang Diyos, sasabihin natin, maintindihan na ako ni Lord, maulan naman eh. Diba? Yun ang sasabihin nito. Maintindihan ako ni Lord kasi mababasa ako. This kind of testing, minsan, tinetest ng Lord yung ating laman ng ating puso. Tulad ng itong mayamang ito. Sometimes, from time to time, chinecheck ng Lord yung ating mga heart kung kanino nakakapit. Okay? Mahalagang chinecheck up natin. Yung second reading natin, mahalaga din nating tingnan na sinasabi doon ng Hebrew chapter 4, verse 12. Ang salita ng Diyos ay magkabilay talim. Pumapasok siya sa kaloob-looban ng tao. Dinadiagnose niya yung ating mga kaluluwa, ang ating mga kaisipan. At yun ang ginawa niya sa mayaman. Sabi ni Lord, there is one thing you lack. Mayroon pang isang bagay na kulang ka. Biruin niyo yun. Nasunod niya na ang lahat ng bagay. Mayroon pa. Isang kulang. Since nagtatanong siya kung ano daw ang kanyang gagawin, bagamat yung tanong niya is, kumbaga, ekes na nga yun eh. Pero pinagbigyan pa rin ng Panginoon. Kasi nga, ang kaligtasan, hindi naman tayo ang nagpakamatay doon sa krus ng Kalbaryo. Siya naman eh. At yung kaligtasan is a free gift. Pagtitiwala sa Panginoon, pagtalikod sa kasalanan. Okay? Pagkukumpisal, pagre-repent. Yan yung mga dapat gawin. Isang hakbang patungo ang tao ay magkaroon ng kaligtasan. Paano natin nalalaman ang tao? Dito pa lang sa lupa, kandidato na siya mapunta sa langit. Okay? Pwede ba yung malaman? Of course, tayo lang ang nakakaalam noon. Kung paano tayo namumuhay. Ang gusto ng Panginoon, mabuhay tayo sa kanyang biyaya, sa kanyang grasya, araw-araw. Halimbawa, kung kandidato ka nga papuntang langit, may ticket ka na papuntang langit, may option ba yun na hindi tayo maligtas? Pwede rin. Pwede rin. Okay? Pwede rin hindi. Ang tao hindi niya kunin yung itong biyaya at regalo ng Panginoon ng kaligtasan. Pwedeng magmalaki siya at tingnan niya ang kanyang sarili na inap na yung aking kagalingan, kabutihan, kagalingan, inap na. Pero dito, sinabi ng Panginoon, sige, kung gusto mo talagang tinatanong mo ako kung ano ang gagawin, eto, humayo ka, sabi niya. Ito ang kulang sa'yo. Ano yung kulang na yan? What is this one thing he lacked? Alam niyo kung ano? His complete trust in God.
Yung kanyang pagtitiwala sa Diyos. Saan siya nagtitiwala? Sa kanyang kayamanan. Ilan pong mga tao ginagawang security in life yung kanilang mga kayamanan? Ginagawa nilang parang, yung buhay ko I was fully satisfied because marami na akong pera. Sasabihin ng Panginoon, tulad ng kanyang sinabi doon sa isang lalaking hangal. Sabi niya, hangal, ngayong gabing ito, kukunin ko yung buhay mo. Kanino mapupunta? Lahat ng mga pinaghirapan mo. Because those who trust doon sa mga riches nila ay foolish. Sabi ng unang pagbasa natin. Sa mga nagtitiwala sa yaman, sa lakas, sa talino ng tao at alok ng mundo, lahat yun ay mapiperish. Okay? Kaya dito, makakuha nawa tayo ng lesson sa itong binatang mayaman na ito. One thing you lack. Ang kulang sa iyo, una is your complete trust in God. Because you put your all strength on your riches, on your wealth. Amen po. Kaya nga sabi, may sinasabi sa salita ng Diyos, sumpain ang tao na nagtitiwala sa tao, na kapwa niya tao, na may hangganan ang lakas. Kasi dapat si Lord lang talagang pagkatiwalaan natin. Amen po. Kaya kung puro lang pagpapayaman, pagkita ng pera, dito lang umiikot yung ating pong buhay. Parang malungkot tayo pag wala tayong pera. Bakit? Yun lang ba ang kasiyahan natin? Para dyan lang ba tayo nilikha? Para humanap ng mga pagkakakitaan? Mga kapatid ko sa Panginoon, sinasabi ko sa inyo, hindi masama, hindi minamasama ni Lord ang pagiging mayaman. Ang minamasama niya ay yung yinayakap yung kayamanan. Okay? Na hindi siya makatulog. Parang naalala ko yung kwento na mayroong isang tao, mahirap lang sila, lumaki siya sa hirap. Ngayon, ang kanyang ginawa, umalis siya doon sa kanilang baryo, nakipagsapalaran sa ibang lugar. Sumama siya sa mga taong mangangalakal, mga minero, mga nagmimina ng ginto. Paglipas ng panahon, after how many years, nakaipon na siya ng mga maraming ginto at pilak, kakamina niya. Kaya isang araw, bumalik siya sa kanilang bayan, mayaman na siya. Sa isang araw, sumakay siya sa isang barko, yung kanyang mga kayamanan, alam mo yung kanyang ginawa? Hindi niya nilalagay sa mga bago, Sinabit niya dito, nilagay niya dito, dinikit niya, ginawa niyang sinturon. Yung mga ginto't pilak niya, meron dito sa paa, sa tuhod, pinintas niya dito, nakabalabal sa kanya. Bakit? Natatakot siyang may kumuha o mawala niya. So pagsakay niya sa barko, nasa laot na yung barko, kinampas ngayon ng napakalakas na alon. Yung barko talagang tumagilig. Tapos unti-unting lumulubog. Tapos yung mga tripulante, naglundagan na. Siya sabihin ako, ang gagawin ko, giisip siya kung lulundag ba siya. Ang ginawa niya, lumundag na rin kasi palubog na yung barko eh. Paglundag niya, nako, ang bigat niya. Kampay siya ng kampay. Kahit anong kampay niya, kahit anong padyak niya, hindi siya makalutang-lutang, lumulutang siya konti, lulubog naman sa pailalim. Hanggang napagod na lang sa kakakampay. Lumubog siya. Kasama ng kanyang mga ginto't pilak. Sa tingin niyo, pwede kaya siyang maligtas doon? Ano ang kanya lang gagawin? Tanggalin lang niya yung mga sinabit niya sa kanyang katawan na mabibigat na mga ginto. Alis niya, i-detach niya sa kanyang katawan
para malaya siyang makalangoy. Magaling naman siya lumangoy. Ang problema, dahil sa kanyang paghawak sa kayamanan na kanyang inipon, ayaw niyang mahiwalay sa kanya. Ayun. Di nga sila naghiwalay. Lumubog ngayon silang pareho. Kasama ng kanyang kayamanan. Ang tanong, sino kaya ang may hawak sa buhay ng lalaking ito? Ang kayamanan niya o siya ang may hawak ng kayamanan niya? Sinong humahawak sa kanya? Yun, ang kayamanan niya. Hinahawakan siya ng kanyang kayamanan. Kayamanan niya ang nagkukontrol sa kanya. So there is one thing you lack, sabi ng Panginoon. Humayo ka, sabi niya. Yan unang direktiba ng Panginoon. Yung utos ng Panginoon, sabi niya, gusto mo palang magkamit ng buhay na walang hanggan? Kung ano ang gagawin mo? Ito yung gawin mo. Humayo ka. Ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian. Pagkatapos, pangatlo, ipamigay mo ang lahat ng mga pinagbilhan mo, ng mga ari-arian mo sa lahat ng mahihirap. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin. Ano nangyari? Sabi ng binasa natin, nakakatawa nga eh. Ang sabi ng reaksyon ng binatang mayaman, sabi niya nanlumo. Anong ibig sabihin ng lumo? Yun, parang nanghina. Tama, very good. Nanghina siya. Nanglumo siya. Ha? Sabi niya. Bakit? Anong sabi? Dahil itong babaeng ito, nanlumo at nalungkot siya. Umuwi siyang malungkot. Bakit? Sobrang yaman niya. Yung mayaman ka na, okay na. Pero yung sabihin dito sa Biblia, dahil sobrang yaman niya. Pero yun, ano ang ipinakita ng ating binasa? Mas mahal niya talaga ang kanyang kayamanan kaysa ang sumunod sa Diyos. At dito natin ngayon, kung gagamitan natin ng critical thinking, hindi niya talaga nasunod yung sinasabi niya, Lord, nasunod ko na po lahat ng kautusan. Mayroong sinasabi sa kautusan na, mahalin mo ang iyong Diyos ng buong puso, ng buong isip, buong lakas. Ngayon, sino ang mas mahal niya? Kayamanan. Hindi talaga ang Diyos. Ang nasa puso niya, ang lakas niya, kayamanan. So, hindi pa rin niya talaga nasunod pala. Okay? Mga kapatid ko sa Panginoon, maganda naman yung hangarin niya na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Okay? At ito ang pinaka-ultimate dream ng lahat ng tao na magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kasi nga kung puro lang pagpapayaman ang gagawin natin, mga temporal na mga kaligayahan ang ino-offer ng kayamanan eh. Merong isang negosyante na sabi nung isang migrant na doktor na pumunta sa Amerika, magtatayo siya ng clinic at naglagay siya ng karatula dun sa clinic niya. Sabi niya, lahat ng magpapa-check up dito sa clinic ko, pag hindi ko napagaling, bibigyan ko ng $100. Yun ang nakalagay sa karatula niya. Kaya, mayroong isang negosyante, sabi niya, pagkakataon ko na ito, pagkakitaan itong doktor na ito, yung klinika niya. Kaya pumasok siya at sinabi niya, sabi ng doktor, welcome po sa clinic namin.
Ano ba ang nararamdaman mo? Anong sakit mo? Sabi niya nawawalan ako ng panlasa. Hindi ko malasahan yung mga pagkain. Sabi nung doktor sa kanyang nurse, kunin mo yung gamot doon sa box 25. Kinuha ng nurse. Pagkuha, pinalabas yung dila nung pasyente, itong mayaman na ito na gustong manlamang. Sabi niya, sige, labas mo yung dila mo. Pinatakan 3 beses. Nung pinatakan, sabi nung mayaman, ano ito? Ihi? Sabi, congratulations, may panlasa ka na. Oo, ihi nga yan. Magaling ka na. Kasi hindi nga siya nagkakaroon ng panlasa, di ba? Namula itong mayaman na ito, sabi niya, loko yun Kasi ang usapan, pag hindi ka napagaling, bibigyan ka $100. Pero pag gumaling ka, ikaw naman ang magbibigay ng $20. Bunot siya $20. Sabi niya, babawi ako. Sa susunod na punta ko, makukuha ko na yung $100. Isang araw, binalikan niya. Galing siya ng kanyang trabaho, punta siya ulit din sa clinic ng doktor. Sabi ng doktor, kumusta ka na? Kumusta na ang panlasa mo? Ay, okay na, Dok. Okay naman, Dok. Pero, anong ngayon ang sadya mo rito? Sabi niya, meron akong parang nag-uulianin ako. Parang nagkaroon ako ng lost memory. Yun yung sakit ko, yun ang gusto kong ipa-check up sa iyo. Ganun ba? Tinawag niya uli yung kanyang nurse at sabi, Nurse, kunin mo nga uli yung box doon sa yung box 25. Sabi niya, ha? Di ba ihi yun? Congratulations! Nakakaalala ka na. Magaling ka na. Bunot uli ng $20. Sabi ng mayamang ito, loko to Parang ako ang pinapirahan nito Bunot siya ng $20. Sabi niya, sa susunod, iisahan ko na talaga ito. Mababawi ko na yung mga ibinigay kong $40 na. Kaya isang araw na naman, bumalik na naman siya sa clinic sa pag-asang siya ay mababawi na yung kanyang pera. Kaya pasok na naman siya, sabi ng doktor, kumusta ka na? Kumusta na yung sakit mo na yung panlasa, hindi na, okay na ba? Sabi niya, okay naman, Dok. Yung memory mo, okay na ba? Sabi niya, okay na po, Dok. Marami na akong naalala. So ano naman ngayon ang problema mo, ang sakit mo? Ang problema ko ngayon, Dok, yung mata ko, nanlalabo. Ganun ba? Sabi niya, diyan ako walang gamot. Kaya panalo ka na. Ibibigay ko na sa iyo itong $100. Pagtingin ng mayaman, sabi niya, hindi naman to $100 $20 lang to Congratulations! Malinaw na ang iyong mata. Yun. Yung mayaman sa kwento natin, hindi siya mandaraya. Alam ko, ang yaman niya, nakuha niya sa tamang paghahanap buhay. Walang halong mga pandaraya. So yung kayamanan, mga kapatid ko sa Panginoon, sabi ko nga, sabi ng ibang tao, life without money seems to be incomplete. Yan ang sabi ng mundo. Minsan ba naramdaman niyo yun na parang pag wala tayong pera, parang may kulang sa atin? Di ba minsan ganyan? Na parang pag wala tayong pera, nanlalabo ang paningin natin, nahihilo tayo, sumasakit yung ating sikmura. Kaya minsan pag may asawa, ang isang walang pera, sabi na, tigil-tigilan mo ako, nalalabo ang paningin ko sa iyo. Di ba? Minsan kadalasan yan ang sinasabi ng mundo, life without money seems to be incomplete. But money without life is absolutely useless. Nagets niyo yun? Meron ng pera, pero kung wala namang buhay, wala din. Walang kwenta itong mga kayamanang ito
na mayroon tayo. So anong point ko, mga kapatid ko sa Panginoon, dito sa ating pinag-aaralan? Una, tinatawagan tayo ng Diyos sa isang radical na pagsunod sa Kanya. A radical obedience to follow Him. Yung ipagbili mo, yung ari-arian mo, isang radical na desisyon yun. Ay, hirap gawin yun. Kahit ako siguro, mahirapan ako. Halimbawa, nag-abroad ako ng 20 years sa Dubai. Buong buhay ko halos, binuhos ko doon, nakaipon ako. Tapos biglang, pagdating ko sa isang prayer meeting, may nag-preacher na nagtotok at sinasabi niya, o ikaw na mayaman, nakaipon, galing Dubai, nag-Saudi, kung gusto mong maligtas, ipagbili mo, ipamigay mo yung lahat ng ipon mo. Ha? Bakit ko namang gagawin yan? Diba parang ang hirap? Kung mayroon kang 5 hektaryang lupain, tapos may magsasabi sa iyo, "Uy, ipagbili mo yung lupain mo." At ang pinagbilhan, i-donate mo sa El Shaddai. Ang hirap, parang hirap, di ba? Alam nyo, sa Biblia, hindi naman lahat ganyan inutusan ng Panginoon. Tama? Si Job hindi inutusan na ibenta ang lahat ng kanyang ari-arian. Si Abraham, ganun din. Kasi nga, ang point lang, yung mga tao na ang kanilang puso nakasusi ng kayamanan. Andyan, yun ang dudoon sa puso nila, yung kayamanan. Para, kung gusto nating, parang sinasabi lang ni Lord, kung gusto mo, kaya ngayon, pag binasa natin at binalikan natin, gawin mo yan at magkakaroon ka ng mga kayamanan sa langit. Yun ang sabi niya sa binata. Di ba? Yun ang sabi niya. Hindi niya sinabing, ipagbili mo ang lahat ng iyan at maliligtas ka. Kasi hindi naman talaga sa pamagitan ng, hindi natin sinusuhulan ang kaligtasan. Okay? Hindi yun ang sinabi ng Panginoon. Gawin mo yan at magkakaroon ka ng mga kayamanan sa langit. Pero ganun pa man, ganun na rin ang ibig sabihin nun, na kapag ayos ang puso natin, hindi lang tayo iniligtas ng Diyos, magkakaroon pa tayo ng totoong kayamanan sa langit. Because kung pag ma-realize lang natin na ang totoong kayamanan ay hindi yung mga kumikinang sa mundong ito, kung hindi ang Diyos mismo ang kayamanan. Tama? Siya mismo, ang mga taong nakakasumpong sa Diyos, pag nagkaroon sila ng kaliwanagan, wala na silang pakialam sa kung anumang yaman mayroon ang mundo. Iiwan nila, tulad ng pag-iwan ng mga alagad sa kanilang mga kabuhayan. Sabi na, "Look Lord, we left everything." Di ba sabi niya roon, dito sa ating binasa. Iniwan din namin aming mga magulang, aming mga bangka, aming mga hanap buhay. Anong tinugon ng Panginoon? Walang nag-iwan ng magulang, ama, ina, mga kapatid, bahay, lupa na hindi tatanggap ng maka-100 ibayo sa buhay na ito at sa buhay na darating. Dangan nga lang, may kalakip na mga pag-uusig ang sumunod sa Diyos. Okay lang yun. It is a radical decision na kapag sumunod tayo kay Kristo, meron talagang mga pag-uusig sa atin. May mga pagdarong, kahirapan, challenges, tulad ng naranasan nila. Pero sandali lang yun. Parang isang saglit lang yan. Bakit? Saglit lang ang buhay eh. Yun ang hindi nakita nung binatang mayaman na ito. Yung yaman niya, maipapasa lang din niya yan at di niya yan madadala sa buhay na walang hanggan. Yun ang point. I-invest dapat niya ang yaman niya sa totoong yaman isang panahon. Okay? Kahit nga sa buhay na ito, may mga taong radikal. Tama? May mga taong radikal na sumusunod sa kanilang relihiyon. Yung iba nga, maghaharakiri pa, maglalagay ng mga bomba-bomba sa katawan. Hindi kayamanan ang binibigay nila. Ang sinusuko nila, buhay mismo nila.
Kahit mali yung kanilang paniniwala, dahil mayroon silang radical na pagsunod na mali, magsuicide bomber sila para lang magkaroon sila ng mga reward sa kabilang buhay. Biruin niyo yun? Merong ganun mga tao, pero ang Panginoon iba. Ang gusto niyang sabihin, na sumunod tayo sa isang radical obedience to Him, na ibigay natin anuman yung mga bagay na pinapahalagahan natin. Whatever that we treasure here on earth, just give it up. Dapat, pangalawa lang yan, mga bagay na yan. Ang Diyos dapat ang una sa lahat sa buhay natin. Ngayon, ang pinag-uusapan natin dito, yaman. I-diverse natin sa iba. Okay? Kasi, pwede naman mayroong mga bagay na yung puso natin doon naka-attach eh. Wala nga tayong yaman. Maring sabihin natin, buti na lang, hindi ako sing yaman ng taong ito. Ako ay tama lang yung kinikita ko sa palengke, sa tindahan ko, tama lang. Kaya, exempted ako dito sa utos ng Panginoon. Lagi natin tatandaan. Hindi nga tayo ang pinakamayaman sa lugar natin. Hindi rin tayo ang pinakamahirap na tao sa lugar natin. There are always poor than us. Kaya walang dahilan na hindi rin tayo makatulong sa kanila. Kung hindi natin kayang makapagbigay ng daang-daang sakong bigas sa may hirap, kaya natin makapagbigay kahit 1 kilong bigas sa mga mahirap na nakikita natin. So, walang lusot. Wala pa rin lusot. Alam niyo kung ano ang problema doon sa binatang mayaman? Ang binatang mayaman, sabi niya, nasunod ko na ang lahat ng mga sinasabi. Lahat yan, buhat pa ng pagkabata ko, nasunod ko na yan. Alam niyo yung Old Testament, it's all about don'ts. Mga bagay na huwag niyong gagawin. Huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, puro mga pagbabawal na huwag nating gagawin. Pero dito sa bagong tipan, ang Panginoon, ini-introduce na niya. Yung mga bagay naman na gagawin natin. Ano yun? Sabi niya sa mayaman, gumawa ka ng mabuti. Hindi ka nga gumagawa ng masama. Take note wala nga tayong ginagawang masama. Pero ang tanong, may ginagawa ba tayong mabuti para sa iba? Para sa Diyos? It is not enough na wala tayong ginagawang masama. Sabi na, wala naman akong ginagawang masama. Ay, okay lang ang buhay ko. Pero ang tanong, may ginawa ba tayong kabutihan? Nakagawa ba tayo ng kabutihan? Hello? Lagi niyo tatandaan that tayong mga tao, pinapaalalahanan ng Diyos na kung ang pagsunod lang natin ay para lang sa mga bagay na nagbibigay sa atin ng kilig, kiliti, saya, at hindi natin kayang makapagsakripisyo tulad ng inuutos ng Panginoon doon sa binatang mayaman. It's really a big sacrifice for him to give up everything just to follow Jesus. Pero ano ang makikita natin dyan? Na-miss ng binatang mayaman na ito, yung makasama niya ang Panginoon tulad ng karanasan ng mga alagad. Yung ma-experience mo lang, yung presence ng Lord, nakasama mo araw-araw, isang malaking yaman na yun. Tayo nga, di ba? Hindi nga natin siya naniniwala tayo nandito ang Panginoon. Nararamdaman natin when we worship, when we pray, when we partake in the Holy Eucharist, we believe that God is there. Pero ito, pwede niya nang mahawakan ang Panginoon, makakausap. Na-miss niya yung opportunity ng ganun.
Sabi ni Lord, pag nagawa mo na yan, bumalik ka at sumunod sa akin. Parehong kondisyon na sinabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad na ito. Sabi niya, sumunod kayo sa akin. Pareho din. Tinatawag siya sa isang pagsunod. Kaya lang, sino ang sinunod niya? Yung kanyang kayamanan. Mas malakas yung tinig ng kayamanan. Hindi natin siya masisisi. Sabi rito, binatang mayaman siya. Maraming tao, ganyan eh. Bakit ako, bata pa ako, bakit pa maglilingkod ako? Bata pa ako. Saka na, maglilingkod ako kapag ano na ako, fulfilled na ako. Pero ano pang hahanapin niya? Tama? Kaya, yung opportunity ng panawagan, though it is radical calling to obey the Lord, because he need to give up everything, and he need to detach from the things that enslave him. Ano yung umaalipin sa kanya? Kayamanan niya. And whatever that enslave us, hindi tayo makakasunod sa Panginoon kung may ibang umaalipin pa sa atin. Whether it is sin, kasalanan, nag-i-enjoy tayo sa kasalanan, di natin mag-give up, hindi tayo makahiwalay sa kasalanan. It is impossible for a person to follow God. Kung tayo ay makamundo, at sobrang makamundo tayo, at wala tayong halos oras sa Diyos. Mas masaya tayo kapag nasa mundo tayo kaysa sa mga ganitong pagtitipon. It is impossible to follow God. Kaya dapat meron tayong i-give up, mga kapatid ko sa Panginoon. Kung gusto talaga nating makita yung totoong kayamanan, si Jesus ang totoong kayamanan. Huwag nating ipagpalit si Jesus, ang Diyos, sa mga pansamantalang kayamanan, sa mga bloke-bloking kayamanan na mayroon ang mundo. Okay? Hindi masama ang kayamanan. I will not tell that riches is bad. Actually, ang kayamanan ay hindi naman talaga yan masama. Neutral yan eh. Yan ang panghuli kong point. That kayamanan is just a tool. Anong ibig sabihin ng tools? Kasangkapan. Ang mga kayamanan na mayroon tayo, yan ay isang kasangkapan lamang. Hindi yan dapat ang sinusunod natin. Okay? Yung mga material na bagay, mga kasangkapan lamang ng isang tao. Actually, mayroon ditong sinabi, itong si Michael Kest, sabi niya, mayroon siyang ginawang panalangin, prayer before a $20 bills. Ano yung panalangin niya? Ang sabi niya, Lord, see these bills? It frightens me. Sabi niya, Lord, nakita mo ba itong hawak kong pera? Nagdadala sa akin ng napakalaking takot. Bakit daw? You know its secrets. You know its history. It will never tell all that is hides in its creases. It will never reveal all the struggle and effort it represent. Anong ibig sabihin? Yang mga pera na tools na hawak nyo lang. Bago napunta daw sa ating mga kamay yan, dumaan yan sa ibang mga kamay pa. At hindi natin alam yung humawak ng pera na yan kung naging kasangkapan ba yan sa kabutihan o kasamaan. Biruin nyo kung ang pera mapunta sa isang tao na masama. Bubunutin niya yung kanyang pera, ang kanyang yaman, sabihin niya,
patayin mo nga si ganito. Kaya itong mga perang ito nagiging kasangkapan, whether ng kabutihan o ng kasamaan. Ang pera, walang emosyon. Walang damdamin. Kaya hindi siya masama. At di rin siya mabuti. Neutral siya. Depende yan sa humahawak ng pera. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, pag pinadaan sa kamay ninyo ang kayamanan at pera, tulad ng binatang mayamang ito, paano nyo gagawing kasangkapan niyang pera na yan? Aalipinin tayo? Or pakakawalan mo siya tulad ng utos ng Panginoon? Ibigay mo yan sa may hirap. Pagbili mo yan. Dahil bibigyan kita ng totoong mga kayamanan. Sumunod ka sa akin. Amen po. Because there are really true riches, lies in the hands of God na hindi lang natin nakikita. Kaya ang sabi niya, sabi ng mga alagad, dito na ako magtatapos. Nung malaman ng mga alagad na kahit tong mayamang ito, na sa paniniwala nila, na kinalulugdan at ang buhay nila ay approved ng Diyos dahil mayaman sila, kasi yan ang paniniwala ng mga Hudyo, pag mayaman ka, may approval ng Diyos ang lahat ng mga desisyon mo sa buhay. Ang lahat ng nasa sa iyo ay kinalulugdan ka. Kung sinabi ng Panginoon sa mayamang ito, napakahirap sa mga mayayaman ang pumasok sa kaharian ng Diyos. Mas mabuti pa sa isang kamelyo na gawing sinulid para maipasok sa, ano ba yung needle? Karayom. Mas mabuti pa ang isang, alam niyo yung kamelyo, yan, napakalaking, ano yan, napakalaking hayop yan sa Palestine. Para sabihin ng Panginoon na sa isang napakakipot na butas ng sinulid, kayang pumasok ng kamelyo doon. Tapos yung mayaman, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Mahihirapan. Okay? Kaya ang sagot ng mga alagad, Lord, kung ganyan pala, sino ang makakapasok? Sabi ng Panginoon, sa tao, imposible ito. Pero sa Diyos, walang imposible. Bakit? Ang kaligtasan, kung sa tao, imposible talaga yan. Hindi natin kayang maligtas, katulad ng ina-assume ng binatang mayaman na ang kanyang kabutihan, pagiging mayaman niya ay kandidato niya sa langit. Imposible sa tao yun. Pag ganyan lang ang pananaw. Pero sa Diyos, may posible ang kaligtasan para sa mga tao. Amen? Kung tao lang ang gagawa ng kaligtasan, nahihirapan tayo. At ang kaligtasan, hindi ito pinaghihirapan ng tao. Si Kristo ang namatay sa krus ng Kalbaryo. Si Kristo ang katuparan ng kautusan at sinusunod ng binatang mayaman na ito. Hahantong pa rin, ang bottom line pa rin ng lahat ng kautusan, ang gagawa at gaganap pa rin si Jesus na mamamatay sa krus ng Kalbaryo bilang hain sa mga kasalanan ng tao. Would you accept? Would you dare to accept the gifts of salvation that Jesus is offering? Foolish lang ang taong magsasabi, bakit ko naman tatanggapin ang biyaya at regalo ng kaligtasan? Mabuti na ako. Parang ganun ang gustong sabihin ng binatang mayaman. Okay? Kaya, mga kapatid, hindi sinasabi ng Panginoon na walang papasok na mayaman kung mayaman kayo. Kung mayroon ditong silent millionaire.
Kung hindi ka naman, ang puso mo naman ay hindi yan ang Diyos mo, yung kayamanan. Walang problema. Sila Abraham mayaman pero hindi nila dinodiyos yung kayamanan nila. Okay? Walang problema. Hindi siya against sa kayamanan. Ang laban siya sa mga tao, ang kayamanan, ang siyang ginagawang pedestal sa kanilang buhay na hindi nila kayang i-give up yun. Hindi kayang makadalo sa gawain kasi sabi, hindi ko kayang iwan yung tindahan ko kasi sayang ang benta. Ay, hindi ko kayang iwan yung aking paglalako ng turon. Ay, hindi ko kayang iwanan yung asawa ko kasi magagalit siya kasi hindi dito siya sa day off niya. Gusto niya, pag day off, wag akong dadalo sa gawain ng Panginoon. See? Sino ang may control at hawak ng puso natin? It's either riches or loved ones or mga hanap buhay natin o kung ano man. Basta kung sino ang tumatali ng puso nyo, yun ang Diyos natin. Alipin tayo doon. Yun ang gusto ng Diyos na kumalas tayo doon. Iwan natin yun. Ipakita natin sa Panginoon na siya talaga ang mas mahalaga sa ating buhay, sa kahit ano pa man. Amen po. China-challenge tayo mga kapatid ko sa Panginoon. And sabi ko nga, bawat isa na narito, pinatunayan niyo sa gabing ito na pasado kayo. Dahil kanina sobrang lakas ng ulan, pwede naman kayong hindi na pumunta rito. Pero andito kayo para katagpuin ang Panginoon. Amen? Pinakita niyo sa inyong mga puso na hindi ang malakas na ulan ang magiging sagabal sa ating paglapit sa Panginoon. Para sa mayaman, ang kayamanan niya ang sagabal sa paglapit sa Panginoon. Nawa, tayong lahat sa gabing ito, lagi natin ipapadiagnose sa Lord yung laman ng ating puso. Baka minsan, mayroon na mga bagay na tumatalik sa puso natin, papalayo sa Diyos. Tumayo po tayong lahat mga kapatid ko sa Panginoon. The Bible is telling us na si Kristo sa yung kayamanan ng isang tao na siya ang katuparan din ng kautusan. Kung sinusunod ng binatang mayaman ng mga kautusan na yon, hindi niya na-realize na ang hangganan ng lahat ng mga kautusan ay si Jesus. Ang mga kautusan is just a guide. Isang gabay ang mga kautusan na ito. Patungo saan? Gabay saan? Gabay patungo sa ating Panginoon. Si Jesus, kung ang kautusan ay gabay, si Jesus ang siyang daan sa ating kaligtasan. Kaya, let us bow before the Lord sa iyong ating tanging yaman. Ang mas naisin, nasain natin, si Jesus na pumupuno sa kahungkagan ng buhay ng tao. Hallelujah. Yes, Lord. Let us come before the Lord. Ang kasaratan ko, ang kabanalan, ang kapuwiran mo, inalasan ng bawat puso ko. Hindi ko na inaharap ang yaman ng mundo, pagkat ikaw, Panginoon, ang kasapatan ko, ang kabanalan ko, ang katuwiran mo, dinalasan ang uhaw na puso ko.
Di ka maikukumpara sa kahit kanino pa man. kanino di ka maihahapin sa yaman ng sanlibutan, pagkat ikaw ang higit kong kailangan. Hindi ko na hinahangad ang yaman ng mundo, pagkat ikaw, Panginoon, ang kasapatan ko, ang kabanalan, ang kaluwiran mo, dinanasan ang buhaw na puso ko. Di ka maikukumpara sa kahit na kanino pa man. Di ka maihahapin sa yaman ng sanlibutan, pagkat ikaw ang higit ko kailangan. Di ka maikukumpara sa kahit na kanino pa man. Di ka maihahapin sa yaman ng sanlibutan, pagkat ikaw ang higit ko kailangan. Di ka maikukumpara sa kahit na kanino pa man. Di ka maihahapin sa yaman ng sanlibutan, pagkat ikaw ang higit ko kailangan. Pagkat ikaw ang higit ko kailangan. Pagkat ikaw ang higit ko kailangan. Panginoon, ikaw ang aming pong dinanasa ng aming mga buhay. Ikaw ang higit na kailangan namin. Panginoon, tulungan niyo po kami na patuloy naming makita na mas mahalaga ka kaysa kung ano man mayroon ang mundo at sa mga bagay na tinatangkilik namin. Patawarin niyo po kami kung may mga pagkakataon na mas prioridad namin yung kung ano ang mga hinihiling na mga pagkakataon sa aming buhay. Minsan, nagiging pangalawa ka lang namin. Nagiging optional ang aming mga pagsunod sa iyo. Kaya naman, patawarin niyo po kami at mula ngayon, patuloy niyo po kaming biyayaan ng lakas na ikaw, Panginoon, ay mapaglingkuran namin ng walang reservation sa aming pong mga puso. Kung tinatawag niyo kami, Panginoon, na maglingkod at sumunod sa iyo, mangyari, Panginoon, ang kalooban mo. Salamat po sa iyong mga salita, sa pagpapaalala mo sa amin, na ikaw ang totoong yaman namin, hindi talaga ang mga bagay lang na naririto. Mga temporal, yung mga bagay na mayroon kami. At hindi yan mapapanaligan magpakailanman. Salamat po, aming Ama. Patuloy din namin dinadalangin, nilalapit sa iyo ang aming mga personal, ang mga pangangailangan, ang bawat isa, Panginoon, ang kanilang mga prayer request. Dalangin ko, Panginoon, na patuloy mong katagpuin ang bawat kanilang idinudulog sa gabing ito. Ito man ay sa kagalingan. Patuloy ka, Panginoon, na magkaloob ng mga pagpapagaling. Naniniwala kami na ikaw ang Diyos, na ang mga kakayahan ay hindi nauubos, kapangyarihan upang kami ay makaranas ng kagalingan. Maging aming mga mahal sa buhay na nakakaranas ng mga karamdaman, itinataas namin sa iyo sa oras na ito. Salamat din sa mga pangangailangan, Panginoon,
na patuloy mong pinuprovide sa amin. Patuloy niyo po kaming i-bless sa magitan, Panginoon, ng mga hanap buhay na kinakasangkapan mo upang kami, Panginoon, ay matugunan ang aming mga pang-araw-araw na pangangailangan. Pagpalain mo ang aming mga hanap buhay, ang mga nagtatrabaho sa aming pamilya. Salamat po, aming Ama. Sa iyo ang lahat ng luwalhati, pagdakila, pagsamba ay ibinabalik namin sa nag-iisang pangalan ng aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen and amen. Pasalamatan natin ang Panginoon. Jesus,